Hello. Yan, parang pangpagising lang, ano po. Sapagkat baka tayo'y, dahil sa maagang paggising natin, tayo'y nakakatulog, no po. Pero hindi naman. Tama po ba? Inaantok po ba kayo? Hindi, ano po. Ako'y galak na galak sa ating mga kapatid na mga kabataan at lahat ng mga awit po natin, no? Sa kanilang kakayahan na umawit at magdala ng magandang handog para sa ating Panginoon, no? At mayroon silang time upang pumunta rito, mag-practice at ngayon ay umawit. Hindi lamang pag-awit yung ating madadala sa Panginoon. Katulad ng mga bulaklak na ito, yung mga sponsor po natin ng mga bulaklak na ito, mga kapatid, ay pinasasalamatan po natin. At ito ay magandang handog para sa Panginoon, no? Nagdala ka ng bulaklak para sa Panginoon, ito'y magandang handog. At ito'y ikinagagalak ng Diyos sapagat nagdadala tayo ng magandang handog para sa Kanya. Mayroon pa pong sunflower. No? At yung paglilinis ng ating iglesia upang maging maayos at maganda yung ating pagsamba ay isang magandang handog para sa Diyos. Na po, kanya nga pinasasalamatan natin yung mga naglilinis po ng ating kapilya. Pero alam po ba ninyo, hindi lamang magaganda yung maihahandog natin sa Diyos. Hindi lang puro maganda yung mahihahandog natin sa Diyos. Maski po yung mga pangit ay maihahandog natin sa Diyos. Katulad po ng karamdaman, katulad po ng kasalanan na dinadala nating masama ay maihahandog natin sa Diyos. Sa Biblia po na ating binasa kanina, 2 tao ang naging karakter na lumapit sa ating Panginoon. Ito po ay si Jairo at ang babaeng dinudugo ng 12 taon. Nawa, si Jairo at ang babaeng dinudugo ng 12 taon. At nagkataon, itong si Jairo, mayroon siyang 12 taong anak na babae. At ito ay siyang inilapit at idinala sa ating Panginoon. Kaya nga sinasabi ko, hindi lamang yung mga maganda ang maihahandog natin sa Diyos, kundi ang mga pangit na nandyan sa ating mga buhay, yung mga tinatawag nating mga problema at pinapasan natin sa ating mga buhay. No, pwede nating dalhin sa ating Panginoon. Panginoon, isinusuko ko sa iyo ang aking karamdaman. Panginoon, wala po akong trabaho, gusto kong magkaroon ng trabaho. Dinadala natin sa ating Panginoon. O kaya yung mga bagay na nangyayari sa atin, isinusuko. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng pagsusuko? Ng paghahandog nito sa Panginoon? Alam niyo po ba? Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, yung anumang inihandog mo at ibinigay mo, hindi na sa iyo. Nakuha niyo po. Anumang ibinigay mo at inihandog mo, hindi na sa iyo. Kapag ito'y hinandog mo sa Diyos, hindi na ito sa iyo. Ito'y sa Diyos na, sapagkat ito ay inihandog mo sa Kanya. Katulad ng dalawa na naghandog ng kanilang masamang kalagayan sa buhay. Inihandog nila ito sa Panginoon.
At nung ihandog sa Panginoon, hindi na nila ito problema, kundi ito ay problema na ng Diyos. Kaya nga, nung ang ating Panginoon ay naglalakad, ay mayroong taong sumalubong kay Jairo, sabihin niya, Panginoong Jairo, ang anak, wag mo nang abalain ng Panginoon sapagkat ang anak mo ay patay na. Napakalungkot, di po ba? Isang masamang balita ang dumating kay Jairo na nagbabalita ng kanyang anak ay patay na. Pero matatandaan natin, ito isinuko niya sa ating Panginoon. At alam niyo ano sabi ng Panginoon? Manalig ka. Hindi patay ang iyong anak. Pero patay na. Pero ang sabi ng Panginoon, sapagkat ito'y hinihandog na sa Kanya at ito'y binigay na sa ating Panginoon, manalig ka, ang iyong anak ay hindi patay. Pero para sa mga tao, ang anak niya ay patay na. Sabagat nakita nila itong wala ng hininga at nandun na yung mga inuupahan na tagaiyak, nagugulgulan na. No. Kasi nung mga unang panahon po, may inuupahan na tagaiyak. At kahit nung kamakailan may nakita tayo sa television, may mga binabayaran upang umiyak. No. Nag-iiyakan na sila doon. Pero anong sabi ng Panginoon? Hindi siya patay. Yan ang napakadapo sa Panginoon. Pagka ipinagkatiwala mo kung anong mayroon ka, kahit masama ito, ang pangit ay gagawin niyang mabuti. Yung pangit na po, gagawin niyang mabuti. He makes all things beautiful. Yung napakanda sa Lord. At dati po, ito dinitikit ko doon sa aking sasakyan, sa motor. He makes all things beautiful. Kaya tayo mga Kristyano, lahat ng bagay na dala-dala natin, hinahandog natin sa Diyos. Maski yung mga pangit, hinahandog natin sa Diyos upang hindi na ito natin maging pasanin, kundi ito ay maging problema ng Diyos. Ginagawa po ba ninyo yun? No? Yung pag-aaral ng aking mga anak, sa Diyos ko inihandog. Kanya natapos po sila. No? At marami kami naging problema sa aming pamilya na hindi namin kaya, subalit inihandog sa Diyos. At ang Diyos ang nagkaroon ng problema. Kasi hinihandog sa Kanya. Ano po? Yung babae na dinudugo ng 12 taon, pumupunta siya sa iba't ibang mga manggagamot, subalit kahit sabi ng Biblia, kahit na kaunti, hindi siya gumagaling. At ang milagro sa kanya ng Diyos ay, biruin nyo, 12 years siyang dinudugo, pero buhay pa rin siya. Diba? Kapag 12 taon kang dinudugo, mga kapatid, baka patay ka na. No? Anong tawag natin doon sa sakit niya? Myoma, no? Sakit sa matres. 12 years, dinudugo ka, baka patay ka na. Pero ang milagro ng Diyos, 12 years siyang dinudugo, pero hindi siya namatay. Lamang ay hindi siya nakaramdam ng kaginawaan within 12 years. Kaya nung mabalitaan niya, dumarating ang Panginoon, kahit na siya mayroong karamdaman, kahit pinagbabawal noong unang panahon, ang lumabas ng bahay, kapag ikaw ay may sakit, ay ibinalot yung kanyang sarili, mata lang ang nakikita at hindi nakikita ng mga tao na siya ay mayroong sakit, kanya siya ay nakalabas ng bahay. At ang sinabi niya sa kanyang sarili, maipo ko lang ang laylayan ng damit ng Panginoon, gagaling na ako.
Tingnan niyo yung pananalig ng babae. Hindi kamay. Hindi sinabing maipatong lang niya ang kanyang kamay. Kundi laylayan lang ng damit ng Panginoon. Sapagkat kapag pinag-uusapan ay ang Panginoon nating Jesucristo, lahat ng kanyang bahagi ay magbibigay ng kaginawaan, ng kagalingan para sa atin. Naniniwala po ba kayo doon? Amen po ba? Yung babae, ang nasabi niya, laylayan. Bakit po? Yun ang pinaka-safe. Na hindi siya mapapansin ng Panginoon. Akala niya yung Panginoon, hindi siya mapapansin. Kasi nagipagsisikid siya, napakarami mga tao, kanyang inipo lang. Siningit po yung kanyang kamay doon sa mga paa ng mga alagad ng ating Panginoon at ang mga taong nagsisiksikan, naipo niya yung damit ng Panginoon at naramdaman niyang siya'y gumaling. At paano niya naramdaman? Sapagkat dati wala siyang kaginawaan, nagkaroon siya ng kaginawaan. Yun ang napakaganda na nangyari. Kaya sinasabi ko, hindi lamang yung mga bagay na mabubuti ang pwede nating dalhin kay Lord. Maski sa pamilya, mayroong loko-loko na inyong mga anak o kapamilya, dalhin ninyo sa Panginoon. Walang masama doon. Ipanalangin nyo at lagi ninyong babanggitin ang kanyang pangalan. Sasabihin nyo, Lord, ito po kapatid ko na ito, isinusuko ko sa iyo. Kasi kung pipilitin mo siya magpunta ng church, di mo siya madadala ng church. Pero ang panalangin mo siya at maging problema siya ng Panginoon, darating ang araw, baka mas aktibo pa siya sa iyo. No? Mas aktibo pa siya, mas mabait pa siya sa iyo. Bakit? Ang Diyos po ang siyang gagawa at kikilos para sa kanyang buhay. No? Nya mamaya nagpe-pray tayo mga kapatid. Lahat ng masama na nandyan sa buhay ninyo, sa pamilya ninyo, sa kabuhayan ninyo, isuko natin ang lahat ng ito sa Diyos sapagkat ang Diyos mayroon siyang magagawa upang solusyonan at gawing mabuti ito para sa ating buhay. Nawa, yun ang napakaganda para sa Panginoon. Hindi yung mayroong pangit itinatago mo. No? Pangit na nga, itinatago mo pa. Halimbawa, mayroon kang gustong baguhin sa buhay mo pero hindi mo magawa. Di ba ba? Marami tayong gustong baguhin sa buhay natin, hindi natin magawa. Bakit? Kulang ang lakas natin. Kulang ang kakayahan natin upang baguhin ito. No? Kanya ang ginagawa natin is sinusuko natin ito sa Diyos. At ang Diyos po ang siyang babago ng mga bagay na ito. Maski yung bagsak na negosyo, bagsak yung negosyo mo, isuko mo sa Diyos. No? Suko mo sa Diyos. Mayroon pong testimony dyan, si Mr. Riano ng Santa Rosa Concepcion, nang ako'y madestino po doon, bagsak ang lahat ng negosyo na kanyang itinayo. Milyon ang kanyang pinahunan sa electrical at papang mga wiring na mga negosyo niya. Pero ang lahat ng ito ay bumagsak. Sabi niya sa akin, Pastor, bakit po ganon? Lahat ng negosyo na aking binubuksan, bumabagsak. Sabi ko, ano po bang ginagawa ninyo? No? Wala, Pastor, nagninegosyo. Pero sabi ko, ito'y isuko mo sa Diyos. At hindi lamang yung gawin mong bahagi ang Diyos sa iyong negosyo. Ibig sabihin, ibig sabihin, kapartner mo siya sa iyong negosyo. Alam mo ba yung kapartner, kapatid? Kako. Mayroong bahagi o mayroong sa iyong kinikita, mayroong kang ibinabahagi para
sa Diyos. Nakukuha niyo po? Mayroon kang binabahagi sa Diyos. Halimbawa, kumita ka ng 1,000, mayroong 10 bahagi ang Diyos. Yun ang sabi ko sa kanya. At alam niyo, sabi niya, sige pastor, susubukin ko at gagawin ko. Ano bang mayroon ka ngayon? Mayroon lang akong konting pera, pastor. Ano bang mayroon ka ngayon? Yung owner namin na lumang-luma na. Kasi sabi ko, ano bang iniisip mo ngayon? Nakita ko na mayroong magandang anak buhay ngayon, yung junk shop. Alam niyo, sinimulan niya. At kada kumikita siya, nagbibilang siya. Pastor, sabi niya, mayroon ng kumita na ako. Ito yung sabi ko, ilagay natin sa bangko. Yan, nilagay sa bangko. Alam niyo, ilang buwang lan, mga kapatid, napakalaki, masenso yung kanyang negosyo. Naging maganda yung kanilang buhay. Dati puro problema, naging maganda yung kanilang hanap buhay, yung kanilang negosyo. Yun po yung sinasabi ko. Yung mga pangit na bagay na naihahandog natin sa Diyos ay nagiging mabuti. Pero wag nating itong itago. Isuko natin sa Diyos. Sapagkat alam natin, ang Diyos magagawa niyang lahat ng bagay para sa Panginoon. Kasi nga na bilang katunayan nito, kahit na ibinalita na ng mga tao ng anak ni Jairo ay patay lang, sabi ng Panginoon, pumunta tayo sa inyo. Pumunta sila. Nag-iiyakan yung mga tao. Bakit? Yung iba inupaan, yung iba kamag-anak siguro bigo. Dahil hindi umaba ang buhay ng bata. Kanya marami nag-iiyak. Subalit, sabi ng Panginoon, hindi siya patay, kundi siya buhay. Kanya nung nandun siya, pinalabas yung mga tao na walang pananampalataya. Ang sinamba lang ng Panginoon, yung mag-ina ay yung mag-asawa, at yung mga alagad ng Panginoon na nananalig at nananampalataya sa Kanya. Pagkatapos sinigaw ng Panginoon, Tarita Kumi. Tarita Kumi. Ineng, sabi niya, bumangon ka. Ano nangyari po? Yung patay ay muling nabuhay. No? Nakukuha niyo po yung simbolo nito. Kahit patay na, ito'y muling mabubuhay. No? At ganoon din doon sa babaeng 12 years nang dinudugo. Walang nagpagaling sa kanya. Walang makapagpagaling. No? Sa kanya. Pero, nang mahipo niya yung Panginoon, siya'y gumaling. Alam nyo, ang mga dalawang ito na karakter ng nabasa sa banal na kasulatan ay kumbaga doon sa wala na silang pwedeng malapitan kasi kung pinag-uusapan ay doktor at mga magpapagaling wala na. Pero dahil desperado na itong dalawa na ito, si Jairo, kahit na mayroon siyang posisyon na bilang leader ng tabernakulo, ay kinalimutan niya ito. No? Kasi yung mga Hudyo po noon, ayaw kilalanin at kinu-question yung katahuan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero dahil desperado na sila, desperado na si Jairo, hindi na niya sinabi sa kanyang sarili, baka ano ang sabihin ng iba, baka pagtawanan lamang ako, no? Baka tanggalin ako sa aking position, no? Katulad ng ginawa kay Mr. Aquino sa Central Tarlac, no? Yung Azucarera de Tabaco, nang pinatatayo yung kapilya natin sa sa home site, no? Dahil pinaglalaban niya na ito'y maitayo, tinanggal po siya sa posisyon. No? Baka ganun ang mangyari kay Jairo. Pero hindi.
ang pinag-uusapan nito ay buhay ng kanyang anak. Kapag desperado po ang tao, magagawa niya ang lahat ng bagay, no, para sa kanyang pangangailangan. Di ba? Pag desperado po yung tao, anong ginagawa ng marami? Nagnanakaw. Bakit ka nagnakaw? Eh, wala nang makain yung aking pamilya. No? Pero huwag natin gagawin yun. Kapagkat tayo'y mga Kristyano, ang gayahin lang natin yung ginawa ni Jairo, din niya tiningnan yung kanyang kalagayan, basta't isinuko niyang lahat sa Diyos. Sinuko niya yung lahat. Kahit na siya'y tanggalin. Parang si Mr. Aquino, kahit siya'y tinanggal, hindi niya ito ininda. Kaya nung natanggal siya, na narinig ng pinakamataas na posisyon sa Central Azucarera, ay pinatawag yung mga nanunungkulan doon. Bakit ninyo tinanggal ang taong ito na ating inaasahan? Pinabalik si Mr. Aquino sa kanyang posisyon. Alam niyo kung sino tinanggal? Yung mga nagtanggal sa kanya. No? Tinanggal yung mga nagtanggal sa kanya sapagkat nakita nung may-ari na siya'y importante, no, na tao. No po. At marahil, ito ay ginawa ng Diyos. Ang Diyos po, ang siyang mayroong kalooban nito na dahil nakita niya sa buhay ni Mr. Aquino ang kanyang puso na gusto niyang mapaglingkuran ng Diyos at maitayo ang kanyang tahanan dun sa lugar na yun. Kanya nga yung ating kapilya sa site, hindi siya pinangalanan ng The United Methodist Church, kundi ipinangalan ay pangalang Koreano. No? Kasi ang nag-sponsor po noon ay mga Koreano. No? Ganon din si Jairo. Hindi niya ininta kung kahit na siya may posisyon, di lang siya gwardiya ng tabernakulo, kundi siya po ay leader, no? Upang i-maintain ang tabernakulo ng mga Hudyo. No? Pero anong ginawa ng Panginoon? Kahit yung patay muling nabuhay, no? Naging maayos ang lahat ng pangyayari. Hindi siya tinanggal ng posisyon, nandoon pa rin siya. No? Ganon din yung babae. Wala na siyang malapitan. Kanya nung marinig niya, doon marating yung Panginoon, hindi siya nag-aksaya ng panahon. Maraming mga Kristyano po ngayon, nag-aaksaya ng panahon. Mayroon ng pagkakataon na makasama ang Panginoon, makadawo pang palad, makausap ang Panginoon, pero sinasayang. Siguro marahil dahil wala silang sakit. No? Hindi katulad ng babae, 12 years na hindi siya nakaramdam ng kaginawaan. Andiyan, ganun yung kanyang pagpupursigi. At naayon sa kanyang sarili, wala na akong pwedeng lapitan at gawin, kundi ang ipagkatiwala kay Jesus ang aking kagalingan. Nangyari po ang lahat ng ito. Yun ang napakaganda na napulot natin sa ating teksto. Hindi lamang yung mga bagay na magaganda ang dalhin natin sa Kanya, kundi maging yung mga pangit na nandyan pa rin sa ating mga buhay. Wala ka bang trabaho? Gusto mong magkaroon muli ng trabaho? Lapit mo sa Diyos. Lasinggo at mabisyo yung asawa mo? Ilapit mo sa Diyos. Mahilig ba sa tongits? Sa baraha ang asawa mo, ilapit mo sa Diyos. No, babaguhin yan ng Panginoon. Mahirap ba yung buhay ninyo? At sumasala kayo sa oras, ilapit mo sa Diyos. Babaguhin ng Panginoon. Marahil pagkato'y isinuko mo sa Diyos, ikaw ang pinakamalaking magbigay ng tithes at offering dito sa ating kapilya. Sapagkat ang Diyos, lahat ng pangit ay gagawin niyang mabuti para sa atin. Pagpalain tayo ng Diyos Ama, Anak, at ng Espiritu Santo.